anak at sa kanilang mga apo. Salamat o Diyos sa mga wisdom na ipinagkaloob mo sa kanila upang patuloy nilang mga magabayan ang kanilang mga anak sa kabila ng ang iba sa kanila ay may kanya-kanya ng pamilya. Salamat din o Diyos sapagkat ang mga lola at lolong ito ay nakakatuwang din ng mga magulang upang mag-alaga sa mga apo at gumabay at magbigay ng payo. Kaya't ang aking pong hiling sa iyo, Panginoon, na ang mga lolo't lola na naririto ngayon, maging yung kasama po namin via Zoom, ay pagkalooban mo ng patuloy na kalusugan at kalakasan at manatiling ligtas sila sa lahat ng kapanahunan. Dalangin ko po, O Diyos, na sa paghina ng kanilang mga tuhod at paglabo ng kanilang mga mata, ang dalangin ko po ay patuloy na ang kanilang pag-ibig sa iyo ay magningning at patuloy na sila ay umaasa at nananampalataya sa iyo. Kaya't nihiling ko po, O Diyos, na ang mga lolo't lola ay patuloy mong gamitin upang maging daluyan sila ng pagpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, at sa lahat sa mahal nila sa buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga lolo't lolang ito na nagsisilbing biyaya iglesia. Bless them, O Lord. This we pray in Yeshua's name. Amen. Amen. God bless you, lolo't lola. Thank you so much. Tayo po ngayon ay nasa Exodus chapter 31 sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral sa aklat ng Exodus. At I prepared 65 slides. Kaya alam ko po na hindi ko ito matatapos dahil 65 lahat ng slides na ito. Pero ina-encourage ko po kayo na tapusin ninyo ito pong 65 slides na ito kung mga 3 linggo ito. Dahil mahalaga po yung content nito. Mahalaga na ito ay pag-usapan natin dahil hindi po ito kadalasan pinag-uusapan sa simbahan. Hindi madalas ipinapangaral po ito dahil ang paniwala ng marami, lalo na ng mga Kristiyano, ito ay pang-Hudyo lamang at hindi ito para sa atin ngayon na mga modern believers. Pero as we dig deeper into the Word, makikita ho natin na hindi ito pang-Hudyo lang. Ito po ay para sa lahat ng mananampalataya. Maging nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Well, anyway, by principle and biblically, alam ho naman natin na ang isang tao na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tandaan niyo po si Jesus Christ ay isang Hudyo, full-blooded Jew, ang ating Savior. Ang lahat ng nanampalataya sa Kanya, sang-ayon po sa aklat ng Galatians, sa aklat ng Romans, tayo po ay itinuring na spiritual Jew. Kaya kung tutuusin po, ito ay para din sa atin. Hindi lang po dun sa mga by bloodline ay mga Hudyo, kundi maging sa mga spiritual Jew ay applicable po ito. Tatalakayin po natin ngayon ang dinaanan na natin ito yung sa Exodus chapter 20 at ito po yung binanggit dun sa pang-apat na utos ng Diyos sa Ten Commandments. At ito po ay tungkol sa Sabbath. No? So, titingnan po natin dito yung Hebrew root nung ng Sabbath. At sasagutin din po natin ang katanungan, is this commanded in the New Testament? No? And ito po bang Sabbath ay nasa Old Testament, nasa New Testament? At ito ba ay ipinag-utos pa rin sa New Testament? O hindi na? So sasagutin ho natin yan at tatalakay ho tayo sa madalas na ginagamit na talata sa Biblia kung bakit ang Sabbath ay ginawang Sunday. Bakit ba nangyari na ang Sabbath
ay ginawang Sunday. So ang lumabas na katuruan tuloy, ang Sunday ay yun yung Sabat ng mga modern believers. Kaya sabi nila yung Sabat pang Hudyo yan. Okay? So hindi pang atin yan. At tayo ay from Sabat, yung Saturday ay naging Sunday na. Kaya Sunday na yung Sabat natin. Kasi madalas ay ang kaisipan, ang Sabat ay araw ng pagsamba. Pero bagamat bahagi po yon, pero hindi yon ang totality ng Sabat. Marami pa hong nakapaloob, no, na Sabat doon sa Sabat. Actually, kung tutusin po, kung hindi ko nilimit yung slides ko, probably this will be even more than 200 slides to discuss Sabat. And doon po sa discussion na yon, no, about 200 or 200 plus slides na para ma-discuss yun, kung tutusin po ay parang hinapyawan lang natin ang Sabat. So kaya pag titingnan natin, napaka-intensive nitong Sabat na ito, napakalalim nito. No? Dahil ito po ay hindi batas ng tao. Ang Sabat ay batas ng Diyos. Ang Sabat ay nagmula sa kaisipan at puso ng Diyos. Kaya hindi ho siya ganoon kababaw, intindihin. Hindi siya ganoong kasimpleng unawain. Pero napakahalaga at hindi pwedeng lampasan. At yan po ang nilalaman ng chapter 31. Natalakay na po natin yung ilang talata doon, ipagpapatuloy na lang natin yung natitira. So kaya gusto ko pong basahin natin ang Exodus 31. Anyway, maiksi lang ho, 18 verses lang ito. Pakinggan ho natin. Verse 1, Adonai said to Moshe or to Moses, I have singled out Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, understanding, and knowledge concerning every kind of artisanry. He is a master of design in gold, silver, bronze, cutting precious stones to be set, wood carving, and every other craft. I have also appointed as his assistant Oholiab, the son of Akisamak, of the tribe of Dan. Moreover, I have endowed all the craftsmen with the wisdom to make everything I have ordered you. The tent of meeting, the ark for the testimony, the ark cover above it, all the furnishings of the tent, the table and its utensils, the pure menorah and all its utensils, the incense altar, the altar for burnt offerings and all its utensils, the basin and its base, the garments for officiating, the holy garments for Aaron the Kohen, and the garments for his sons, so that they can serve in the office of Kohen. The anointing oil and the incense of aromatic spices for the holy place. They are to make everything just as I have ordered you. Adonai said to Moshe, tell the people of Israel, you are to observe my Shabbats, or in English, Sabbath. For this is a sign between me and you through all your generations, so that you will know that I am Adonai who sets you apart for me. Therefore, you are to keep my Shabbat, because it is set apart for you. Everyone who treats it as ordinary must be put to death. Kita niyo po yung seriousness ng Sabbath, no? Everyone who treats Sabbath ordinary
must be put to death. For whoever does any work on it is to be cut off from his people. Ang bigat ng kaparusahan, ano? Ang bigat ng kaparusahan, no? Kapag hindi, pag tinreat ordinarily, yung pong Sabat. Verse 15, on 6 days, work will get done. But the 7th day is Shabbat, for complete rest, set apart for Adonai. Whoever does any work on the day of Shabbat must be put to death. The people of Israel are to keep the Shabbat, to observe Shabbat through all their generations as a perpetual covenant. It is a sign between me and the people of Israel forever. For in 6 days, Adonai made heaven and earth. But on the 7th day, he stopped working and rested. When he had finished speaking with Moshe on Mount Sinai, Adonai gave him the 2 tablets of the testimony, tablets of stone inscribed by the finger of God. Now, ang Sabat po ay batas ng Diyos para sa observance ng sacred time. So the Sabbath law is instituted by God in the observance of the sacred time. The tabernacle is God's law in the observance of a sacred space. Ulitin ko po, mga kapatid. Yung pong Sabbath law was instituted by God in the observance of the sacred time. Madalit salita, meron pong time, merong block of time na dinesignate ng Diyos na yan ay sacred, na yan ay holy. At ang batas na nakapaloob doon ay yung pong Sabbath law. At meron ding itinalaga ang Diyos na sacred space. At yung batas sa tabernacle ay yung po ang sinusunod para i-observe yung pong sacredness ng space. So, ibig sabihin, meron pong dedicated place si Lord na para sa Kanya sacred, holy. So, yun po ay yung tabernacle designated as sacred space. Yung pong Sabbath is a block of time dedicated para po sa Diyos. Sabi po ng mga scientist, tayo daw po ay nabubuhay sa universe of space and time. Lahat ng tao nabubuhay sa, nakapaloob tayo sa universe ng space and time. Yung pong space ay meron pong 3 dimensions. No? Yun po ay ang width, yung length, at yung height. So, madali siyang intindihin yung pong space. Kasi pag sinabi nating space, may 3 dimensions. At yun po ay ang taas, ang lapad, at ang haba. 3 dimensions. Ang pang-4 na dimension po ay ang time. So tayo ay nabubuhay sa mundo na meron pong 4 na dimensions. Okay? So yun po ay yung binanggit ko na kanina, yung width, length, and height para po sa space. So ang 4th dimension po natin ay yung time. Yung time po, hindi katulad ng space, yung space madaling intindihin eh. Kasi length, width, and height lang yon. Pero yung time, no, ay hindi natin kasi siya nakikita. Ang time. Pero na-o-observe natin ang time.
Di ba? Na-observe natin ang time eh. And ano nga po ba ang ibig sabihin ng time? Time is a measurement of decay. Saan ho binanggit yan? Yan po ay binanggit sa second law of thermodynamics. So yung mga engineering dito na nagdaan sa mga ganyang course, alam niyo po yung second law of thermodynamics. So the second law of thermodynamics says that time is a measurement of decay. So hindi mo siya nakikita pero na-o-observe mo. Paano mo siya na-o-observe? Kasi nakikita mo nagdi-decay. May decaying process. Kaya kanina in-honor natin ang mga lolo't lola. Di ba? Pag humarap kayo sa salamin, nakikita niyo yung nagdi-decay na kayo. Kumukulubot na ang mga balat, di ba? Lumalaglag na yung eye bag, nagkukulubot na yung mga nagbabago na. And that is a measurement of time. No, yung pong space madaling i-measure eh. In feet, in inches, in meters, di ba? 5 meters by 5 meters by 3 meters. Pero ang time, no? Nasabi natin, we can measure kasi may orasan tayo, kaya mini-measure natin. Pero again, going back to the second law of thermodynamics, makikita natin, na-observe natin na yung time nagkakaroon ng decay. Kaya yung pong mga bato, yung bato po nagdi-decay yan eh. Ngayon, tayong mga tao nagdi-decay din tayo. Pero magkaiba ang panahon, yung haba ng bago mag-decay ang bato, ang isang bagay kaysa sa tao. Sa tao, ganun din. Kahit pare-pares tayong tao, pero yung rate of decay natin, magkakaiba pa rin. Okay? So, ganun po. Now, ang Sabat po, mga kapatid, ay isang block of time na itinalaga ng Diyos. Na siya ay ituring, na siya ay sacred, na siya ay holy. Yung pong block of time na yan, mga kapatid, no? So kaya God ordained a way to enshrine the holiness of the universe by creating ways to celebrate the 4 dimensions of the universe. So kaya yung tabernacle ay dinedicate niya yan as a sacred space. Yung tabernacle. At kailan siya nagiging holy? Kapag bumaba na yung ulap at nagliwanag na doon sa Holy of Holies. That's the time na nandun siya. Kaya para sa mga Hudyo, sineperate ng Diyos yan. Para sa Diyos at sa mga Hudyo, sineperate ko yung temple, yung tabernacle na yon as a sacred place. Holy sa akin yan. Ganon din, yung Sabat ay sineperate ng Diyos yon na maging sacred yon, banal sa kanya yung ano na yan, yung time na yan, yung block of time na yan, which is Sabat, which is Saturday. Sa madalit salita, yung Saturday po para sa Diyos is a block of time that is holy to Him. Now, hindi yun natin pwedeng gawing yung Sabat na yon ay gawin nating Lunes. Hindi yun natin pwedeng gawing ang Sabat natin ay Friday or Sunday. Kasi ang Sabat para sa Diyos is Saturday. Kailan ho nag-i-start yun? Nag-i-start siya paglubog ng araw, pag sa araw ng Biyernes. So kaya kung lumubog ang araw ng 6 o'clock ng Biyernes, start na ng Sabat yon. Hanggang sa paglubog ulit ng araw sa susunod na araw ng kasi Biyernes po yon, yung Sabado, buong Sabado na yon hanggang paglubog ulit ng araw, Linggo na yon. So yung buong ano po yon, time na yon, yun ang Sabat, and it is a block of time that is holy to the Lord. At kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa lahat ng araw, sa 7 araw, yun lang Sabat ang binigyan ng pangalan ng Diyos. Yung iba po, wala. Lahat yun, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Pagdating dun sa ika-7th day,
no? Yun po yung tinalaga ng Diyos na Sabat, which is the last day. So kaya ang first day natin is Sunday. Now, kaya yung pong tabernacle ay pinatayo ng Diyos to celebrate sacred space. Yung Sabat ay itinakda ng Diyos to celebrate sacred time. Kaya walang ibang pwedeng magbago nun kundi ang Diyos lang. Pero nabasa na ho natin kanina na sinabi niya sa mga Hudyo, yun ay perpetual, yun ay forever. Kaya hindi pwedeng baguhin. Kaya yung nagsasabi po na, hindi, ang Sabat ko Sunday Meaning you don't understand what is Sabat. Dahil dinedicate na ng Diyos yung block of time na yun, na sacred yun. Parang ganito po, ang birthday ko ay February 9, 1959. 64 years old na ako, huwag na kayo magkwenta. February 9, 1959. Now, kung ako po ay nag-decide, sinabi ko doon sa buong pamilya ko, mag-celebrate tayo ng birthday ko on November 2. Pagdating ng November 2, sabi ko doon sa pamilya ko, today is February 9. Ano sa tingin niyo po ang magiging response ng pamilya ko? Paano naging February 9 ang November 2? Ibig sabihin, kahit anong deklara ko na ang birthday ko ay, kunyari, pagdating ng March 15, birthday ko sa March 15 pagdating ng March 15, February 9 yon. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng baguhin yon. Kasi February 9 ka talaga. At yung March 15, hindi pwedeng maging February 9. Yung November 2, hindi pwedeng maging February 9. Kasi November 2 yon, March 15 yon. Madalit salita, ang Sabat, hindi mo pwedeng gawing Lunes. Ang Sabat, hindi mo pwedeng gawing Wednesday. Hindi pwedeng pagdating sa Wednesday, Sabado ngayon O kaya pagdating ng Linggo, Sabado ngayon Pwede ho ba yun? Hindi po pwede. Sa madaling salita, ulitin ko po, the tabernacle, ipinatayo ng Diyos yan to celebrate sacred space dedicated only for Him. Ang Sabat, which is Saturday, from sundown ng Friday to sundown ng Saturday, yun po ay sacred sa Diyos at dedicated para sa Kanya yon, to celebrate sacred time. Ito po yung ginawa ng Diyos to enshrine His creation. Yung pong space at yung time para makover yung Kanyang creation na 4 dimensions. It may sound a little bit philosophical and technical, but that's the way to explain it, mga kapatid. Now, ito ang maganda, which hindi natin masyadong nare-realize ito, no? Tayo po, paulit-ulit ko nang binabanggit ito, na tayong mga believers, we were grafted into the true Israel. Mga Israel by bloodlines. We were grafted into Israel. Paano po? When we believe the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. So we were grafted in. So kaya, si Oji Bacoor, kayo pong lahat ng mananampalataya, tayong lahat ng mananampalataya, tayo po yung mga Hudyo na. Kaya, ang citizenship mo, you are a Filipino citizen, you are a citizen of heaven, you are a spiritual Jew, you are a senior citizen. So, kaya, ang dami mong citizenship. No? Dami mong citizenship. Pero we are true Israel in the spiritual sense. No? Grafted into Israel's covenant. Kaya sakop po tayo nito. Nung sinabi ng Diyos na be ye holy for I am holy sa mga Israel, sinasabi rin sa atin yon.
Now, when you take a look at verse 13, now, ito po ang maganda kapag nagwo-word study kayo eh. Kasi madidiscover nyo ang tunay na meaning pag nagwo-word study kayo. Kaya nga sabi ko noon, hindi mo lang babasahin ang Bible, kundi aaralin mo siya. Don't just read the Bible. Read or study, because the moment you study, siyempre babasahin mo yon. Kasi pwedeng nagbasa ka, hindi nag-aral, pero hindi pwedeng mangyaring nag-aral ka na hindi ka nagbasa. Di ba? Sa verse 13, dun sa huling talata doon, sinabi ng Diyos, I am the Lord who makes you holy. Sa iba pong translation, ang nakalagay, who sanctified you. Sa iba namang translation, who consecrated you. Sa Complete Jewish Bible, ang sabi po doon, who sets you apart. Lahat po yun, all in the same, ang ibig sabihin nun, holy. At ang word na holy na ginamit po doon in the Hebrew language ay kadas. Kadas. Tandaan niyo po yon. Na ang ibig sabihin, be holy, sanctified, consecrated, set apart. So yun ang sinabi niya doon sa kanyang bayan. You are set apart. I made you holy. That's in verse 13. Pag pumunta po tayo doon sa verse 14, yung word na holy doon, kung nasusundan nyo sa Bible, kung kanina ho, yung binasa natin, yung word na holy sa verse 13 ay kadas. Yung word na holy doon sa verse 14 ay kodes. No? So, ano po ibig sabihin ng kodes? Ang ibig sabihin po ng kodes, hindi siya holy, siya po ay holiness. In verse 14. In verse 13, it's kadas, which is also actually the root word of kodesh in the Hebrew language. Pero in the English word, pag binasa ho natin, parehas siyang holy. Di ba? I am the Lord who makes you holy sa verse 13. Sa verse 14, I am the Lord who makes you holy. So parehas holy. If you don't check on the Hebrew word that was used, it means the same para sa'yo. Pero pag chinek niyo po yung Hebrew word, magkaiba na ang kahulugan. Kasi sa verse 13, yung holy ay kades, na ang ibig sabihin ay be holy. Sa verse 14, yung holy doon ay kodes, na ang ibig sabihin po ay holiness. Magkaiba po yung holy sa holiness. So ano po ang ibig sabihin? Ano ang message sa kanila? And message din sa atin, being grafted into Israel. Ano po ang message sa kanila? Ang message po sa kanila, mga kapatid, is yung pong Sabat, no? Yung pong Sabat, pag ito ay inobserve mo, that Sabat will bring holiness sa'yo. Which means, because Sabbath is holy, and the holiness of Sabbath will be transmitted to you when you observe Sabbath. So dalawa po. Bakit kailangan i-observe ang Sabbath? Ang unang dahilan, mga kapatid, is because tinakda ng Diyos yan na holy day yan. No? Dahil ipinag-utos ng Diyos na yan ay i-observe yung Sabbath. Because, kaya niya pina-observe because yan ay holy. The other reason, which is in Exodus chapter 31 verse 14, the other reason kung bakit niya pina-observe, not only because it was holy, but because its holiness of that holy day will be transmitted to you. Kaya if a person is observing Sabbath day, the holiness of that holy day will be transmitted to you. Okay? So, kaya pag sa kanila,
inobserve nila ang Sabbath, not only because holy siya, but because the holiness of the Sabbath is being experienced by the people. Kaya po sinabi ng Diyos sa kanila na i-bless sila ng Panginoon when they observe Sabbath. Kaya po binanggit doon sa Mark 2:27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So ang purpose po ng Sabbath, mga kapatid, ay para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabbath, kundi ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Kaya ang may unang kapakinabangan kapag ang Sabbath ay inobserve, ay ang tao. Anong kapakinabangan? Number 1, sumusunod ka kasi sa utos ng Diyos na i-observe yon. Pangalawa, kapakinabangan. Siyempre, alam na natin, pag sumunod tayo sa Diyos, may kakambal na pagpapala yon. May kasunod na pagpapala ang pagsunod sa Diyos. Pangalawa po, because that day is declared holy, that block of time is declared holy. Then when you observe it, you, as the one observing the Sabbath, the holiness of that day will be transmitted to you. Parang ganito po yan, no? Tayo po ay makakapasok sa langit, makakapasok sa kaharian ng Diyos through righteousness, kung tayo po ay righteous, di ba? Makakapasok ka lang sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay righteous. Pero alam po natin, wala tayong kakayahang gawin sa sarili natin na maging righteous tayo. Kaya para maging righteous tayo, ang ginawa ng Diyos, yung righteousness ni Jesus Christ ay inimpute sa atin. Tinransmit sa atin yung righteousness ng Diyos. At dahil tinransmit sa atin yung righteousness ni Jesus, na-qualify tayo ngayon to enter the kingdom of God. So the righteousness or the holiness of God is transmitted unto us. Kaya na-qualify tayo sa kingdom of God. In the same manner, mga kapatid, yung pong holiness, kasi deklaradong holy yung pong Sabbath. At ang nag-declare noon hindi ang mga pastors or mga mga tao. Ang nag-declare na holy noon ay ang Diyos. Kaya yung pong Sabado na yon ay holy siya, and when you observe Sabbath, the holiness of Saturday is transmitted to you. Yun po ang ibig sabihin ng verse 14. No, yun po ang ibig sabihin ng verse 14. That the holiness of Sabbath will be transmitted to those who will observe Sabbath. And God said, it is perpetual. God said, it is forever. Kaya po, ganun kabigat ang kaparusahan kapag hindi mo on-observe, because ang Diyos ang nagsabing holy niyan. Kapag hindi mo in-observe, binabiolate mo ang Diyos. And during that time, ang kaparusahan po nun, separation from the people of Israel and separation from God. Alright? So, now, tayo po ay, as I have said, tayo po ay mga born-again believers ni Yeshua HaMashiach, or Jesus the Anointed One. And with that, we are also mandated to observe Sabbath. Hindi ho nagbago yan. Hindi ho nagbago. Ang pagbabago, nung time nila, if you don't observe Sabbath, ngayon na walang ganon. Diba? Walang ganon.
Hindi naman tayo pinapatay pag hindi natin inobserve ang Sabat eh. Sa kanila po, ganon. Death penalty yon pag hindi mo inobserve ang Sabat. But now, hindi na ho ganoon. But it doesn't mean na nag-change na ng degree ng holiness yung Sabat. So ang point sa atin ngayon is when you don't observe Sabbath, you don't experience the holiness of Sabbath. You don't get blessed because you are not observing Sabbath. At yun ang sinabi ng Diyos na araw na pinagpala niya. Now, kaya kita nyo po, ang ano ng Diyos, palatandaan sa kanila yon. Palatandaan na ano? Palatandaan na sa dinami-dami ng mga bansa sa mundo, ang palatandaan ko na kayo ang pinili ko is ino-observe ninyo ang Sabat. Dahil walang relihiyon or lahi ng tao or bansa sa balat ng lupa na nag-o-observe ng Sabat maliban sa tao ng Diyos. Kaya what distinguishes you from all other nations in the world? That you are mine because you are observing Sabat. At nung binanggit ito ng Diyos, pinalik niya yung mga tao doon sa Genesis. Na ang Sabat ay in-establish ng Diyos nung umpisa pa lang niyang likhain ang sangkatauhan at ang sanlibutan. Hindi in-establish ng Diyos ang Sabat nung meron ng bayang Israel at ginawang parte ng batas nila. Hindi. Ang Sabat ay in-establish ng Diyos sa Genesis pa lamang. Wala pa si Abraham, si Isaac at si Jacob. Wala pang Israel. Wala pang Ten Commandments. Wala pang Torah nung in-establish ng Diyos yon. Okay? So, kaya makikita ho natin doon sa mga talatang binasa natin, God makes connection between creation and Sabbath. Which means, Sabbath is not only for the Jews. Sabbath is for all creations. Kaya po pati hayop pinagpapahinga eh. Kaya pati yung bukirin pinagpapahinga eh. Pati yung mga tao pinagpapahinga ng Diyos. So, Sabbath is a clearly defined, ordained, set-apart block of sacred time. It is not any block of time. Naintindihan ko po kayo dahil kasama ako, lahat tayo, nag-i-struggle tayo dito. I'm telling you, ako po, I really want to observe Sabbath. Inuunti-unti ko po yan. And observing Sabbath, tutusin mo, madali lang. Kasi ang pag-observe lang namang Sabbath, you stay at home and do not do any work. Be with your grandchildren, be with your children, be with your family. You enjoy the day. You eat together, you sing together, you worship the Lord if you want, you read Bibles or whatever. You stay in your home. Rest. Mag-i-start yan ng Biyernes ng paglubog ng araw hanggang Sabado ng paglubog ng araw. Kaya kayo po na consistent na uma-attend noong Friday weekend worship service natin ng 7:30, you are already observing the Sabbath. Kaya kung kayo po ay hindi pa uma-attend nung Friday weekend service, and you want to observe Sabbath little by little, then start from there. You start from Friday. Kung nasaan man ho kayo, make time for it. Don't find time. Kasi pagka sinabi natin you find time, naku, hindi nyo makikita yon. Dahil maraming maraming sumisingit na kung ano-ano. Pero if you are talagang yung talagang
gusto mong mangyari yon, you will make time for it. And by doing so, you are already observing the Sabbath. Inuumpisahan mo na. Inuumpisahan mo na. And I'm telling you, tanungin niyo po yung consistent na umaattend ng weekend Friday worship service. No? Talaga pong pinagpapala sila ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Yung pong group discussion, napakayaman. And napapagpala po ang lahat. So start doon po sa Friday na yon. No? Now, yung pong iba, siyempre naiintindihan natin eh. Makikita rin ho natin, bakit ba tayo napunta ng Sunday? Ang Sabat? Bakit ba nangyari ito? Lunes ang pasok hanggang Biyernes. Di ba? Minsan hanggang Sabado pa. Kaya hindi natin ma-observe tuloy ang Sabat. So hindi nyo po kasalanan. No? Kasalanan ni Constantine. Tsaka yung nanay niya. Yung nanay po kasi lahat ng mga ipinatayo doon sa Israel in honor of his son. No? During that. Anyway, pupuntahan natin yan. Now, what's the Hebrew root of Sabbath? Dahil 11:30 na po, next Sunday na lang yan. Next Sunday na lang ho ito. The Hebrew root of Sabbath. Tatalakayin natin yan. Tayo tayong lahat at tayo po ay magsara sa